Magandang araw mga kaibigan. Ako nga pala si JR. Mahilig akong mag-alaga ng mga hayop. Minsan, may nangyari na hindi ko inaasahan sa isa sa mga alaga ko. Heto at ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng kakaibang karanasan ko. Noong 2009, nakatira kami ng pamilya ko sa isang bahay sa tabing ilog sa isang malapit na baryo sa hindi kalayuan na probinsya. May taniman kami ng gulay at ilang halagang hayop. Natatandaan ko pa, wala kaming alagang aso noon. Natagpuan namin ang isang aso sa bakanting lote katabi ng abandonadong kubo. Sugatan siya noon, duguan at may malalim na taga sa parte ng liig niya. Hindi namin alam kung paano siya napunta ron o kung anong nangyari sa kanya. Kaso, halatang pinahirapan siya. Sa awa namin sa aso, agad namin siyang dinala sa manggagamot na kilala sa baryo dahil sa kakayahan niyang magpagaling ng mga hayop. Gamit ang mga halamang gamot at mga tradisyonal na pamamaraan, ginamot ng albularyo ang sugat ni Max. Ito nga pala ang pinangalan namin sa kanya. Matiyagan niyang nilinis ang mga sugat nito. Kahit na ito'y nasasaktan, hindi ito pumapalag o tumahol man lang. Sinabi ng manggagamot na matagal-tagal din bago tuluyang gumaling si Max. Kaya mapapalakas siya ng dasal at tamang pag-aalaga. Sa loob ng ilang linggo, inalagaan namin siya. Binigyan ng malinis na pagkain. Pinainom ng tubig. Unti-unti, bumalik ang lakas ni Max. At sa paglipas ng panahon, parang mas lalo siyang naging malapit sa amin. Marahil, alam niyang iniligtas namin siya mula sa tiyak na kamatayan. Naging pinakapaborito kong kasama si Max simula noon. Magkasama kami mula pagkabata. At sa totoo lang, siya yung naging best friend ko. Madalas kaming maglaro sa bakuran, habulan, taguan, at paborito niyang gawing trick ay ang mag-fetch ng bola. Kahit anong ibato ko, siguradong babalik siya agad, na parang walang kapaguran. Isa sa mga natutunan niya ay ang pag-roll tuwing may tinapay akong hawak. Minsan, sabay pa kaming nanonood ng TV sa sala. At kahit hindi siya nagsasalita, parang naiintindihan niya ang bawat emosyon ko. Kung masaya ako, tumatahol siya ng malakas. At kung malungkot ako, dahan-dahan siyang lalapit at ipapatong ang ulo niya sa tuhod ko. Parang sinasabing, andito lang ako. Hindi ko makakalimutan yung pagkakataong muntik na akong malunod nun. Bata pa ako at masyadong malalim yung ilog na nilanguyan ko. Wala akong kamalay-malay na unti-unti akong hinihigop na ang malakas na agos. Nakita ko na lang si Max na tumalon sa tubig. Mabilis siyang lumangoy papunta sa akin. Hinila niya ang kwelyo ng damit ko gamit ang bibig niya. At kahit hirap na hirap, nagawa niyang dalhin ako sa pampang. Kung hindi dahil kay Max, baka hindi na ako nakauwi ng buhay. Minsan, may mga magnanakaw na sumubok na pumasok sa bahay namin. Gabi iyon, tahimik ang paligid, at kami natutulog na. Biglang nagising si Max. Tumahol siya ng sobrang lakas. Napansin namin may mga tao sa labas, pilit na binubuksan ng bintana. Walang takot na sumugod si Max sa kanila, at dahil sa ingay, nagtakbuhan yung mga magnanakaw. Kung hindi siya agad na kumilos, malamang napahama kami ng pamilya ko. Gaya ng lahat ng hayop, dumating din ang panahon na bumigay ang katawan ni Max. Sa sakit at katandaan. Tandang-tanda ko pa noon, parang wala siyang lakas at sa huli, kinailangan na rin namin siyang ipaampun kay San Pedro, ika nga nila. Isang gabi, ilang araw matapos siyang ilibing sa likod ng bahay, nakaramdam ako ng kakaibang lungkot. Kaso, hindi ko alam kung bakit. Nagpalit na ako ng damit, handa nang matulog, nang biglang may narinig akong yapak sa labas ng pintuan. Isang pamilyar na yabag, ang yabag ni Max. Malamlamang ilaw mula sa labas ng bahay, at doon, may nakakita akong anino. Parang isang aso. Figura ng isang aso na tahimik na nakaupo sa tabi ng pinto. Nakaramdam ako ng kilabot na dumaloy mula sa ulo ko, pababa sa aking mga paa.
Dahan-dahan akong napatingin. Nanlalaki ang mga mata. Pinilit kong magsalita, kaso umurong ang dila ako. Tapos, pinanindigan ako ng balahibo. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Gusto kong tumakbo, kaso hindi ko magawang kumilos. Hanggang sa narinig ko ulit ang yabag, yung mabagal at pamilyar na lakad ni Max. Doon na nagsimulang lumapit ang anino papunta sa akin. Nang tumapat siya sa ilaw, nakita ko na wala siyang refleksyon ng anino sa sahig. Tila ba lumulutang lang siya sa hangin. Sumilip ako sa bintana. Halos mabali ang leeg ko dahil natatakot akong makita ng buo ang anyo niya. Kaso, eto siya, si Max, nasa labas ng pinto. Parang gustong pumasok. Gusto bumalik sa bahay. Huminga ako ng malalim at dali-daling nagdasal. Siguro mga 3 ama namin ang nasambit ko bago siya unting-unting naglaho. Lumipas ang ilang araw at nagpatuloy ang ganitong pagpapakita. Sa tuwing maghahating gabi, yung yabag ni Max ang narinig ko sa bakuran. Nagpasya kaming humingi ng tulong sa albularyo. Kaluluwa daw ni Max yun. Sinabi niya na baka may gustong iparating. Tandang-tanda ko pa, pinayuhan kami na mag-alay ng kandila at dasal sa pinaglibingan ni Max. Kaso, ipinagpabukas-bukas pa namin hanggang sa makalimutan na lang basta. Ilang araw ang lumipas, sa umaga, nakita kong may patay na pusa sa ilalim ng puno ng mangga. Halos mapunit ang katawan nito, parang pinaglaruan ng mas malaking hayop. Hindi ko masyadong pinansin nung una. Iniisip kong baka isa lang itong aksidente. Kinabukasan, isa na namang patay na hayop ang nakita ko. Isang tandang. Tila kinain at iniwan ang mga buto. Halos araw-araw na lang kaming nakakakita ng iba't ibang patay na hayop sa bakuran. Mga pusa, ibon, at minsan pa ay mga alagang manok ng aming kapitbahay. Nagiging usap-usapan na ito sa baryo. Marami nagsasabing may gumagalaro na ligaw na hayop. O kaya'y isang mabangis na nilalang na hindi pa nakikita. May ilan pang nagsabing baka may aswang na dumadalaw sa lugar namin. Lalo pat parang walang anumang bakas ng tao o hayop na malapit sa mga bangkay nito. Nakakakilabot ang bawat umaga dahil hindi mo alam kung ano na naman ang makikita mo. Sinubukan naming isara ng mabuti ang mga bintana at pinto, kaso hindi ito tumigil. Pati mga kapitbahay nagtataka na rin sa sunod-sunod na kamatayan ng aming mga alaga. Hindi ko maiwasang isipin kung andito lang sana si Max, kung buhay pa sana siya. Siguradong walang makakalapit sa amin. Siya ang laging nariyan para itaboy ang mga estranghero o kahit sino mang mapalapit sa bakuran. Nang magpasya na kami magdasal sa puntod ni Max, laking gulat namin nang makita naming wala na ang kanyang bangkay sa libingan. Nataranta kami, lalo na ang tatay ko, kaya't agad siyang humingi ng tulong sa manggagamot. Nang dumating ang albularyo, seryoso siyang tumingin sa bakanting libingan at may iniusal na dasal. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa amin at nagsalita. Hindi karaniwang aso si Max, sabi niya. May lahi siyang sigbin. Paliwanag ng albularyo, ang sigbin ay hindi pang karaniwang hayop. May kakayahang magbalat kayo bilang aso. May kapangyarihan ng isang engkanto. Hindi siya ganap na patay. Kinilabutan kami sa sinabi ng albularyo. Si Max na akala namin pumanaw na ay hindi lang basta nagmumulto, kundi nabuhay muli dahil sa dugo niyang sigbin. Maaaring ito daw ang pumapatay sa mga hayop. Nang gabi rin iyon, sa tulong ng magagamot, nagdala kami ng kandila, asin at isang amulet na may ukit ni San Benito at binuhusan ng holy water ang libingan ni Max habang nagdadasal ang manggagamot sa ibang lingwahe. Kasabay nito, inilagay namin ang lumang kolyar ni Max sa libingan at binanggit ang pangalan niya ng 3 beses. Ito raw ang tanging paraan para siya bumalik sa pagiging normal na aso at hindi na magdulot pa ng kapahamakan. Kinabukasan,
Bumalik kami sa libingan ni Max at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nandun ang bangkay niya sa hukay, tahimik na nakahimlay. Wala na ang mga takot at kaba. Alam naming sa wakas, napahinga na ng tuluyan ng kanyang kaluluwa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana ay mag-ingat din kayo sa inyong mga alaga. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Good night.